Mahirap nga daw ang ma-in-love sa inyong best friend kasi hindi mo alam kung ikaw ay if-friend zone lang ba o ila-love zone. Pero sabi nga nila, don't wait too long before you say, I love you, Nax. Pero yan ang kwento ni na Mark and Purple na nagkaibigan pagkatapos nilang maging magkaibigan. I'm sure makaka-relate kayo dito sa kanilang kwento na My Bestie Love. Purple, Lisa, Biden, Hufana. I'm not gonna say promises to you because I know promises are made to be broken. I wanna take this opportunity to thank you kasi I never had the chance to do that for the past 9 years that we've been together. So thank you for everything, for all your sacrifices, and extreme patience sa lahat ng kasungitan ko sa'yo most of the time. You became my seatmate at work, my friend, turned into best friend. We know each other's secrets, dark secrets. You were my partner in crime, and then, after 2 years of friendship, eventually became my boyfriend. And after 9 years of being together, now I call you my husband. And I am so happy that we finally get to celebrate our marriage. Kaasaran, kakwentuhan at karamay sa iyakan. Sila ang ating mga matatalik na kaibigan o best friends kung tawagin. Sabi nila, sa mga magtotropa, bawal daw ang talo-talo. Pero aminin, mayroong ilan sa atin na na-in love sa ating best friend. Gaya ng nangyari kina Purple at Mark na matalik na magkaibigan noon, magkaibigan na ngayon. Hindi naman daw type ni na Purple at Mark ang isa't isa dati. 2011 nang magkakilala sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nag-start kami ng as friends. Kasi hindi rin kasi namin talaga gusto yung isa't isa. As in, parang basically we're not really attracted to each other. Tapos over time, kakaasar ng mga teammates. Tarang, ako yung unang na-fall kasi tapos bait siya, tapos makulit. Maganda yung aura niya. Parang positive, tapos masayahin. Yun kasi parang unang na-attract ko sa babae kapag masayahin, tapos maganda yung aura. Agad silang nag-click bilang magkatrabaho dahil parang may magnet daw na humahatak sa kanila para mapalapit sila sa isa't isa. Nagsimula sa simpleng tawanan hanggang sa maging magkakampi sa kani-kanilang mga problema at nauwi sa pagiging matalik na magkaibigan. Since kaming dalawa lang yung nag-close at nalipat sa ibang department. Naging close friend kami. Kami Tapos, naging mag-best friend. ayun, tapos nagsimula na parang inasar ako na parang nakatitig daw sa kanya. Eh, hindi ko rin maalala na nakatitig ako sa kanya. Tapos nagsunod-sunod na yung pang-asar ng mga teammates ko, yung manager namin. Dito na nga sila sinimulang asarin ng kanilang tropa. Bukod kasi sa bagay daw ang dalawa. Ay, ang taro! Pumaring Purple, tapos si paring Mark. Bakit sila, diba? Go nyo na yaw na mahiya. Si Purple at Mark daw ang naging JD ng barkada. Baka kasi pareho kami ng anniversary. Oo, Feb 11 din. 11 din. Dami-dami niya kasing kamukha or hawig. Tapos parang at the end parang si Nadina yung ano. Ayun, sa office parang inasar-asar na kami. Tapos pinindigan na namin. Tinuloy-tuloy na namin na kunyari JD kami. Sa pagiging magkaibigan nila, tinanggap ang mga kahinaan din ng bawat isa. Ang happy-go-lucky na si Mark, nahulog ang loob sa single mom na si Purple. Maagang naging ina si Purple, kaya ang tanging dasal ni Purple noon, makahanap sana siya ng katuwang sa buhay na tatanggap sa kanyang anak ng walang pag-aalinlangan. Hopeless romantic kasi ako, tapos syempre naniniwala pa rin ako sa love talaga. Naniniwala ako na kahit na nagkaroon ako ng failed relationship, pinagdasal ko din na if ever
sa akin ni Lord yung someone na tatanggapin ako at yung anak ko. At dininig ng langit ang mga panalangin ni babae. Wala siyang kamalay-malay na ang taong matagal na niyang hinahanap, nasa kanyang tabi lang pala. Bago ko pa talaga ako nag-decide na maging kami, alam ko na parang siya yung unanswered prayer ko eh. Kasi ngayon parang confident ako pagkasama ko siya. Tapos na-in-love talaga ako kasi sobrang bait na sana ako. Nagbuntis ako na wala talaga yun dati. So, siya na lahat eh. Siya nag-fulfill lahat ng duties ng pagiging father. Responsibility as a partner and responsibility as a father to my family. Ang kanyang best friend na si Mark nagsabi na sa wakas ng kanyang nararamdaman kay Purple. At dito na nagsimula ang kanilang road to forever. Ako yung unang na-fall kasi tapos sinabi ko sa kanya yung feelings ko. Tapos sabi ko, why not we try? Kasi pareho naman tayong single. Pumayag naman siya. So ayun, yun yung start nun. Kasama sa pagmamahal ko kay Purple, yung love ko rin sa anak niya pagkadalaga bago naging kami. Parang you cannot dictate your heart naman eh. Kung gusto mo talaga yung tao, why not? And then, give it all. Nabiyayaan sila ng dalawang anak na lalong nagbigay kulay sa kanilang mga buhay. Pero alam ni Mark na mayroon na lang isang bagay ang kukumpleto sa kanilang pagmamahalan. At yun ay ayain niya ng kasal si Purple. Para kay Mark, dahil sa pandemya ay hindi na raw sigurado ang bawat bukas. Kaya agad siyang nag-propose kay Purple. June 18, 2021, lumipad pa Boracay ang dalawa para sa nakatakdang pag-iisang dibdib na 9 na taon na nilang hinintay. Kasama ang kanilang mga chikiting at syempre pati ang team Rated Corina invited sa kanilang beach wedding. Do you hear wedding bells? Uy, sino ba naman ang hindi mapapasabi ng till death do us part or for richer or poorer? Ang kulang na lang ay I do. Nako, aminin, lahat tayo ay nangarap na ikasal sa ganitong setup ng beach by the sunset with lots and lots of flowers. Sa ganda ba naman ng New Coast Beach dito sa Boracay, tiyak. Talagang dream come true ang inyong grand wedding. Siyempre, sasama namin kayo sa wedding feels na hindi magpapakabog kahit na pandemya. Safe na, nakakakilig pa. Ang mala fairy tale na beach wedding na matagal na nilang pangarap, sa wakas, natupad din. Hey Mark, take you Purple to be my lifetime partner in marriage, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, in joy and in sorrow. I promise my love to you with this ring. I take you as my wife for as long as we both shall live. I, Purple, take you, Mark, to be my lifetime partner in marriage, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, in joy and in sorrow. And I promise my love to you. With this ring, I take you as my husband for as long as we both shall live. Nila ang New Coast Beach ng Belmont Hotel na mas pinaganda at ginawang ultimate wedding destination sa Boracay. Talagang mafe-feel ng bawat ikinakasalang magical moment sa romantic setup na ito by the beach. Kasama pa rin siyempre ang team Rated Corina hanggang sa reception ng kasal ni na Mark at Purple. At hindi makukumpleto ang kasalan kung walang reception. Sagot pa rin ng Belmont ang pagpapaalala ng mga fairy tale ng bawat love story ng bride and groom. Sa mga ilaw pa lang, sa moonlight, sa ihip
ng hangin at sa dagat at malalagkit na tingin, siguradong mapapaalala ang mga memories na unforgettable sa bawat ikinasal dito. O di ba? The spark is real at huwag mawawala ng pag-asa ang mga single dahil mayroong forever kahit sa memories. Kung gusto namang mag-relax ng bride and groom pagkatapos ng wedding, pwedeng-pwede din yan i-experience sa Tiki Bar by the beach. Romantic ang lugar, lalo na kung gabi. At may mga fairy lights na perfect for another wedding proposal. Gaya ng aming nakita sa aming pagstay sa Boracay. Uy, nakakaamoy na naman ako ng kasalan ulit sa New Coast Beach. Invited kami ulit dyan, ha? Kung ganito ba naman ka-romantic ang lugar, sino ba naman ang hindi mapapa-I do, di ba? Nice. Sa hinaba-haba nga naman daw ng prosesyon, sa kasalan din ang tuloy. At ngayon, kumpleto na ang love story ni na Mark at Purple. Ang tanging pangako na lang nila sa isa't isa. I'll do my best to be a responsible father tapos good provider to our family. Hanggat kaya ko, I'll do anything para may ahon tayo, makapagtapos yung mga bata, and to keep our relationship stronger. I'll do my best to become a better version of myself every day, to become a better housewife. Like sa sinabi ko din, para mas maging maayos yung pagsasama natin. And just make me happy so that you'll have a happy life. Para sa mga taong hinahanap pa rin ang kanilang forever, huwag masyadong malayo ang tingin. Baka kasi nasa tabi mo lang siya, naghihintay. Malay mo, ang best friend mo na pala, ang itinadhana